Dili pod speaker so. Okay. Dili ko muwali ron si Pastor KJ kay na ako'y commitment tomorrow. So, gasabot na midaan ko, Brad. Tulong mo gud ako og maunta. May gani nahangyo na ako ang auntie. Si Ma'am Rowena nga duha na lang usa sa buntag hapon lecture na paunta to gabi. So please pray sa atong mga campers, amen. Muna ni sila, kauban. So pray for them. Assemble time 6 a.m. Kung wa mo diri 6:30 biyaan mo namo. So 6:30 larga na ang muhatod. And I don't know kung nabas pa Sir Jerry, communicate na niya kay gihilanta na ba. And pray na to ang mga Kristohano itong gipang sakit. Una si Ma'am Roxanne. Pray na to dayon si Yayang. Dayon si Shai Shai. Daghan kayo. Human sa daghan kayo na admit. Manang ginginan ako sila, basta ingani gini ulan-ulan, ayaw mo pataligsik, bantayan yung lawas, labi na kay padongta sa atong anniversary. Amen? So dito kumpiyansa kay ang weather magod init, ula ana ba, bugnaw. So mo nang bantayan na to. And praise God, muli na akong hasawog, akong anak ugma. Amen? So muli na sila tomorrow, ilang flight, 12, maabot sila 2:30. So na sila ugma. And after sa na mo, ko yung Pastor KJ, Brother Gismar Preacher Gismar mag-drive sa mo at tumiyog Bukidnon. So play lang among safe trip kay we need to pay tribute sa among igagaw. Busy kay mo schedule gyud. I mean, kung mahimo lang bitaw salamat din sa prayer, champion me sa Malave. Amen. Lipay ko ba kana bitaw di lang kita manikas. Bitaw honest lang ba. Lisod kayo nagpasalamat ko ba nga atong pastor gitudluan tag basketball nga nakasabot tag basketball nga tarong kana bitong tingala sila kung kami magdula nganong malayo na mo sila biya ba kaya nga lang sila lahi man lang basketball kung kinsa mo rebound mo say mo shot nya kung ingana ka kasab-an makang pangkrasyo katawag sila nanubay sila ba nga bisan ginig layo ang labaw niya, dili ni mo itsag tarong, kasabaan gyapon ganiga. Ikumpiyansa ka. So, nag-abot mi tanan ba nga bunga sa tudlo ni Pastor Chris, Pastor Titong, dahil ako mga uyuan. So, I'm very thankful nga na isa ka tao nga nakasabot og basketball og yung gitudlo. So, salamat sa safe pod nga biyahe, wa sinapiang sa mua, and thank you. And tomorrow, kana lang pray ko kay ugma duha ko di pa gyud okay akong tingog pero mo nang ko Brad kung imo akong pawalihon basig mag sign language na ko ugma. Kay tulo gid akong schedule unta ugma, tulo usa sa buntag, usa sa hapon lecture dayon napay gabi. Dayon human na mo biyahe pa gyud bi. Ana ko kung mo gabi pa ko wala na tay maabtan. Ay gani nga ni sugot ra pud hangyo ang kay among mo ng first cousin, mo na among ate, mo sa namong queen. So murag mag-reunion mi kompleto halos ang wala na pod ang taga Cebu lang og si Ate Rowena kay sila may host. So praise God ang young teens, nani sila ay magkabalakan nani sila chaperon. So kuyugan ni sila kay basig kinahanglan guni sila bantayan. So, sige lang, ikabalaka kay young teens mo nilang chaperon. So, nalang sila isa ka chaperon. And pray lang nato ang mga, ay ba ko kabalo silang speaker nga lain makuha. Pero, kay supposed to be Friday, Thursday, Friday na, pero ni wala, baliban na yun kay Friday, manggod lubong, dayon, balik na sad. So, then pray sa atong anniversary, amen? And please pray for Pastor Paul. Kay, gikan silang Negros, then ibiyahe na pa siya Valencia, ana sila. So pray na tong health ni Pastor Paul ana sila nga ikatulong nga Sunday karon nga wala siya. Pero naka-commit man na. Mao man na siya, commitment. Para gud sa kuwagod, pwede ko kung mobalibad pero commitment magud. Naka-commit na ko daan ba. Para sa mulabing pastor nganong gipugos mo inyong dula. Siyempre naka-commit pa ko dito. Kay kung mo back out sad mi daghan sa giming mawa. So ingana rasad mo na itawag ang commitment.
And sa nasakit. And don't forget, Peace Party List. Amen? Campaign, like, share. Kisay yung naray mga tao nga pag sila party list and they don't understand what is party list. Just explain nga there will be a representative from the Congress ang atong ipaglaban and the future of our kids, especially sa education. Kaya kung walay mo tudlo og tarong, sakto to ingon ni Pastor Joey, basin ang atong mga tulay, basin atong magpaibot tag ngipon, basig lahi na gamiton or magpa-injecta, basig lahi na i-inject. Kaya walay klarong foundation sa atong mga bata. Amen? So, please, campaign, wala ko'y laing, nanay nidol na po sa ko ganiha, naibatos sa ni Dagag Mayor de Subaroy, sir, sa mua man good, wala mi, we practice liberty. So, dili mi ingon nga, you have to pareha sa ubang simbahan nga, vote straight, black voting, o dili mi ana. So, labi na gikan sa national hangtod sa local, tagaan naman sila freedom. But one thing lang ang campaign karon ang Peace Party List lang. Mo lang nang among ding human wala na. Okay, so mo lang na dayon. By the way, natay manglimpyo ta third ugma, start na ugma. Manglimpyo ta kinsay nay, adi ko ingog kinsay nay bakante. Aray mo dire. Pagdala mo silhig, pagdala mo working clothes, kay daghang kay taglimpyuhan. Ug dili kaya kay busy kay para sa namo maadto ko og maranding ugma nya nasa musugat sa akong wife then balik na sad ana. So ugma og Bernes. Amen. Lagi basta limpyo lagi way mo amen. Sige mga na lang ugma. Amen. So ang lang atuam ning simbahan daghang kay taglimpyuhan, limpyuhan nato ning daghang kay cobwebs, daghang kay para sa atong anniversary limpyo ta. Amen. And prepare your clothes. Nana? Bro, magipangilantan mo Dayon, atong anniversary offering, samot. Amen? Nako hinay. Amen? Gayapihap ko ganiha sa akong thank you Lord. Nana, gamay na lang, kulang para ma-reach na akong goal for this anniversary offering. And please pray for Preacher Giging siya magdala sa devotional sa Friday. Amen? Kay dili wala mi kabalo unsa aming orasa maabot sa Friday. Para maning kamot mi hapon, pero daghang galing surya pa so ampo lang mi. Ampo na to si Preacher Gismar nga mag-drive safety lang. Safe lang. And Preacher Giging so kini mga preachers niya magtuyok na ni kay busy man. And trip na mo Tuesday. Larga na sad mi Tuesday and balik na sad mi Tanay. Mao mo gina ang among plano unta. And salamat sa inyong prayers kay Lola Bebang nigawas siya atong Wednesday, Thursday. Pero luya gyapon siya. At least nga nakagawas na siya. And nalipay siya kita sa iyang apo o apo sa tuhod. So mo lang na ampuay lang ta, wala nang kumpiyansa kay victorious ta sa atong stewardship. Dayon napatay anniversary ng gatubang. Mo nang walay compliance. Amen? Kay galihok ang atong kaway. Takabalo dayon. Pray na to ang mga bisita. Ako'y dagang ipangibitar. Mga parents kanang ga-attend sa atong training. Dayon ay mga politician akong giimbitar. Pero gingnan ako sila dili ta mo pwede po giniton mic ipaila-ila ra ta mo. Kay kana wala naman ay campaign period pero pwede ra sila basi mga picturean niya sila ba. So, please pray. And mga uyuan sa din ako nga mobiyahe ugma. Pastor Jo, pray lang, ang mga safe travel lang. Okay? So, are you ready? Ang atong speaker karong gagabion, walay power para akong manghod, Pastor Christopher Manuel Puntilas. God bless you, Brad. Ibis tanan. Salamat sa Ginoo nga makapadayon ta. Salamat nga naamo. It's a privilege to stand here. Salamat sa pagpahulam sa pulpito. Ano naman, magsabot-sabot naman yan. Nga Brad, di dyan makaya. Brad, maningkamot ko ani, pero in kaso ha. Sige, ready na ko Brad.
So salamat sa Ginoo and i-announce naman so mga kung ganina so pray lang gyud po nato ang mga upcoming activities nato this week or this weekend. Okay? So dito maglangan dirita sa pulong sa Dios. Psalm 129. Psalm 129. Ato na basahon verses 1 to 4. Okay? Psalm 129 verses 1 to 4. Okay? Ato nununganon pagbasa sa upat naman ni ka verses. Okay? So, nanamo sa inyong mga Bibles. Okay, dunganon pagbasa verse 1. Many a time have they afflicted me from my youth. May Israel now say, many a time have they afflicted me from my youth, yet they have not prevailed against me. The plowers plowed upon my back, they made long their furrows. The Lord is righteous, He hath cut asunder the cords of the wicked. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Mga mata, Lord, salamat kayo sa imong faithfulness. Salamat sa imong pulong, Lord, nga amo ning mahisgutan ug matun-an, Lord. Salamat kayo sa mga kamatuoran, Lord, nga mong makita dinhi. Salamat kay Lord sa matag Kristohanon nga naa. O we pray, Lord, ikaw lang jud magatan mo wisdom, masabtan na mo sa yano. Ikaw, Lord, magasangkap ka nako. Pagdala sa imong pulong karon, Holy Spirit, nanglan ko nimo sa imong presensya. Ikaw magapuno ka na ako, Lord. Lord, no sa mga trabaho sa yawa o mga demonyo, Lord, just to samok, Lord, may mga masamok lang may paminaw diri, either dinhi or sa ilang mga matagdalunggan or sa naminaw. Sa ngalan ni mong Ginoong Hesus, kami nagapapahawa kani ay tuguti nga sila magsamok o pray me, Lord, nga ikaw na jud mga tagadawgan. Ikaw mong ipasidungan hatag tanan himaya, Lord. O giambot tanan, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Makalingkod. Ano word kanito ang mensahe karon is perseverance through the pain. Okay? Perseverance through the pain. Ato sa gamay lang history ani kaning Psalm 129 isa ni sa mga book or song of degrees, mga psalm ni mga songs ni sila nga gisulat sa mga Israelites sa dihang moadto sila sa Jerusalem every feast. So feast of the Passover basta tulo ka mga feast nga pag kuno sa mga Hudiyo nga every time nga moana sila dra naa sila yung mga kanta kay kanang Israel magod kaning ang Jerusalem aning sa temple ani kinaas mabaw. So muna siya song of degrees or song padung sila sa pasaka sila. So mura bitaw nang kita nga mo kuwatag mga Bible songs, Bible choruses as we start. So sila mismo gapadulong pagani sa Jerusalem para mo observe ito nga feast. Magkanta na sila, mag-awit na sila. Wow, kabalong sa mga tono diri, daghang mga chapters diri nga gibuhatan og tono sa mga pwede na to gipang kanta ron praning Psalm 133, di ba? Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Di ba kabalota na? In unity to dwell in unity. La 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 la. Okay? Then napod sa 123 nga 122. 121. Di ba? Kung sa chapter 121 nga I will lift up my eyes unto the hills. I will lift up my eyes unto the hills, di ba? From whence cometh my help. So, muna ilang gihimo nila, every time nga moadto sila sa Jerusalem, sa dihang mo observe sila sa feast, pero giready nila ang ilahang
mind, gi-condition nilang mind nga we're there, na ang presensya sa Dios. Noon makita nato kamatuoran diri ba nga every time lagi nga mo start ta magtapok ta dinhi kana ba nga just to prepare ang hearts nato for the service or for the sermon, nindot jud kayo na mag-awit ta. Amen? Muna nga di ayaw yung butang sa inyo na ba nga akan ang awit para na ilhanan na ning sugod ta. Dili, it's preparation na sa tong kasing-kasing. Nganihan ta diri, mabitaw nga tong atong Friday nga sa dihang naang nang tukar ni taga-tukuran diri, makita na manghalan ta ba kanindot ba sa music bitaw nga gaana na lang ta nga luoy king song leader ta na sige beat diri. Wa na nanganta. Ano man, manghaman ta sa music. Pero nakalimot ta ba nga, uy, dili man dito nga ana nga maminaw lang ta diri kundi mag-aawit ta. Okay? Mag-aawit ta. So, ugmo ni sila, gikan ni siya sa Psalm 120 until Psalm 134. Sa every Friday rin, mo nang ihimong devotional diri, every chapter. So, makita nato diri ba nga, naay kamatuoran. Then, every time nga naghimo sila every chapter ni, nagpamatuod na ba, unsa ang Israelites, tubangan sa Dios, unsay mga blessing nila, isip mga anak sa Dios. Huwag mo na makita nato diri sa itong nabasa nga, many a time, sa verse 1 nga, many a time have they afflicted me from a youth. May Israel now say, many a time have they afflicted me from a youth. Yet they have not prevailed against me. Makita na ba nga na affliction, tanawa na, they have afflicted. They afflicted me. So, hindi na makita na ba nga, sa atong Kristohanong kinabuhi, na-adjoy affliction. Na-adjoy pain. Na-adjoy suffering na to. Amen? It may be physical, emotional, takan kay pagi gigamit sa Ginoo, gamiton sa Ginoo, pwede hamtan yang mga enemies, mga either human or spiritual or mga circumstances. Sa atong life na to, maluwas bag sa dili na adyo ng pain. Even gani magsugod na nga sa dihang na tao ta. Di ba? Bantay ka ng bata. Basta nang gawas na sa tiyan sa yang either the CS na or kanang gi-normal kuno na siya delivery na dira. Kinahanglan siya bunalan. Bunalan siya nga antol mihilak siya. Di ba? Mihilak sa diyang paghilag na dito na bawa na, uy, buhi din eh. Maayo din siya. Ito pa rin, sa ang pain o ang suffering na ito, mga tao, kita mga katawan, so either kita mga tao, makita na ito diri ba nga, from the start, struggle na. Di yun ngayon ba, wa mo kilabot, kita tanan, anak. May mingon sa nga, karon nga Kristohanon ka, mas misamot. Amen? Muagi jud na. Naadji pain sa atong Christian life. Naadji pain sa ato ang atong kinabuhi nato. Pag-ion jud ta sa Dios ani. Una man kinamsabtan nato, nga ano gi-allow man na sa Ginoo? Ano gi-allow man na sa Ginoo nga naatay pain and suffering sa atong kinabuhi or even sa atong Christian life? Una man sabtan nato, kinalam sabtan nato, isip anak sa Dios, package deal na sa atong pagka-anak sa Dios. Okay? Ablihan na to sa Romans chapter 8, basa na to sa Romans chapter 8 verse 17 nga, and if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. Di ba? May hatag na to nga assurance na to nga kita sa dihang nidawat na ni Jesus Christ na ang Holy Spirit nagpamatuon nato nga kita mga anak sa Dios. Kung kita anak sa Dios, then manununod ta ni Kristo sa Dios o isig ka manunod ni Kristo. Usay tama na ta dira, pero wata kabalo na di sumpay nga if so be that we suffer with him. Ano mga package na sa niya mayon nga ako Kristohanon, ako anak sa Dios.
mo suffer jud ka sa pain. Mo agi jud ka na naadyo affliction. Mo na yung mga either physical or emotional. Naadyo na. So ay mga okay ng physical, kasi magkasagwanta na, pero ka na yung emotional pati. Isugyan na ba? Kay imo mong kasing-kasing na good. Kasing-kasing ba na hilom na ka, maningkamot kag hilom na, pero di jud na. Naadyo ang battle din na. Pero di natin aton masabtan ba nga, even gani si Jesus Christ, nga anak siya sa Dios ha, ni suffer ganig pain. Wa gani gipalakaw, wala gikuan sa Ginoo ba? Wa gipalampas Ginoo ba? Lagpas day di lampas. Kana bitong kilabot ha, kay anak ko wala. How much more nga kita? Mo bitong nga if so be that we suffer with him. Nga naadyo ng suffering, naadyo ng pain, naadyo ng affliction sa atong Christian life. Ano man, pamatuod na nga kita anak sa Dios. Diba? Even gani si Jesus Christ, gani palagpasin sa Ginoo. Kita po. Ikaduha, makita na ni, it's a trial of our faith. Kanong gitanaw man sa Dios, kung unsa jud na ang ato ang faith ngadto sa Dios. Kidaghan kaayo, i-test na jud siya. Daghan kayong pagi nga i-test ang usa ka tawo kung tinud-anay ba na ang atong pagtuon ngadto sa Dios. Kid pwede ta mustorya nga nahigugma ta sa Dios, naatay pagtuon ngadto sa Dios. Pero gusto sa Dios nga sukdon jud ka ba? Sukdon ba kung asa jud ni taman sama bitaw sa fraternity, ano mang bunal-bunal man ang fraternity be. Naaman jud na ilang kanang ilahang mga sitawagan na nila session, initiation. Ano man, tan-awon ang loyalty nimo sa imuhang frat. Loyalty nimo sa imuhang di ba jud ka mga gamay kasikas. Okay? Gamay kasikas ra, gamay problema ra, muundang ba ka? Okay? Kamalian nato sa 1 Peter chapter 4. Now, for as much as then Christ has suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. Kung sa diyan nituo ta, nga si Kristo gani, ni suffer siya sa mo na mga pangandam ta. Mangandam ta. Ang kinahanglan iset na atong mind nga, yes, we also suffer those kind of pain, those kind of afflictions. For he hath suffered in the flesh, has caused from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of man, but to the will of God. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Nga naadyo na, allow yun as Ginoo, nga naay mga trial to try us. I-testingon yun na kung asa ba yun, unsa ka deep na yun ang imong faith nga to sa Dios. Di ba ka mo biya? Di ba ka mo backslide? But rejoice, verse 13, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings. Nguna musugot tag sa dili, sa diha nahimot ang anak, yes, we're partakers of Christ's sufferings. So ito pa, kita po makasuffer jud na. Ano man, gitanaw sa Ginoo ang ato ang pagtuongan niya. Verse 14, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of the glory of God resteth upon you. Diba? Night time sa tuwa nga, nahimot ang reproach, nahimot ang allowed, nahimot ang katawanan. Pero in the name of Christ, ayaw kabalaga na. Muna ba nga, yes, we should suffer. Nindot kina nga mong suffer ta, pero for the sake sa name of Christ. Naman, gitanaw sa Dios ba nga, tinuod yun din ang iyahang pagtuon ako. Tinuod yun din na ingon nga, anak siya, ako yung amahanan ni. Tinuod yun din na iyang giingon nga, ganam itong maningka na
Tino na yun na iyang pag-claim nga anak siya na. Nga naman, although na ay suffering na to, wata ni biya. Malipayon ta. Mga reaction na to, ana, kinahanglan masabtan to, ang reaction na to, na, malipay lang. Malipay lang. Lord, salamat aning na ay pagsulay, Lord. Pamatuon ni Lord nga anak ko nimo. Pamatuon ni Lord nga naa ka, Lord. Kaya sa reaction mo ganato, God, sige tagmuan ba nga? Saan naman na po ni Lord? Oy, wa pagani ko na humani usa, na po'y lain. Patong-patong naman ni Lord. Pero instead, if we are partakers in the suffering of Christ, no pa, kita, sa suffering ni Christ, mao po na itong nasuffer po, muabot po na nato, mahimot ang reproach for the sake of the name ni Jesus Christ. Hindi malipayon ta. You should be happy. For the Spirit and the glory of God resteth upon you. In their part, He is evil spoken of, but in your part, He is glorified. So sabot ani nga sa dihang si Jesus ni suffer ta ani for the sake sa name of Jesus Christ, nga nagbear ta sa name ni Jesus Christ. We are doing it for the glory of God. Ay nakalimtin ninyo. Nisod kayo na nag-suffer ta kay tungod sa tong sala. Gabalik-balik bang gabalik-balik man ako suffering. Gabalik-balik man ning pain ako. Mayon ang Ginoo, mo kakasabo, mo kakapasargod. Pero unsa ka blessing sa dihang na ba nga dili na tungod nimo, kundi for the sake sa name of ni Jesus Christ. Ni suffer ka og pain. Ang Dios na glorify nimo. Verse 16, but yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. Amen? Naatay affliction sa atong pagkakristohano, naay pain at sa pagkakristohano. Pahinon ta nga, grabe ni, inon ta sa mga katauhan, inon ta sa mga bang tao, mingon nga, sa diyang nagbaptis, nagpatong-patong na rin problema na niya ba? Nagsugod yun na ba? Sa diyang nagbaptis na siya ba? Nagsugod yun na, magsimba-simba na siya dito ba? Ay, kaulaw na. Amen. Ay, kaulaw na. Ano man, unas na, masabta na to, nga, nagpamatuod na ang anak ta sa Diyos. Ikaduha, na ba, it's a testing of our faith. Testingan na itong pagtuo. But let him glorify God. So, padayon ta ba nga, nag-glorify God. Wa may lain na ni. Kay every victory, sa diyang i-allow ni sa Ginoo na to, every victory na adyo'y corresponding blessing. After ani, ano man, gitestingan sa Dios ang atong pagtuo. Muna nga, ay lang surrender. Yes, gitugot na sa Ginoo na to. Gitugot na sa Ginoo nga magsakit jud. Gitugot sa Ginoo ba? Ano ba? Tanaw nimo ba nga? Grabe Lord. Maminaw ta sa mga nagpatong-patong atong mga tanaw sa GC, laos Ma'am Roxanne. Tanaw po kang Brother Yayang po, kuya, wala nag-dextrose naman eh. Di ba, anak ko bang alisod eh. Noon pagkataot, pagkahapon pa dyan, ni chat na po si Kay nga, i-pray na to si Shay kay marag i-advise na dyan for admission. Baka anak ka bang bugatal na doon eh. Lord, musta naman ni Lord nga, padong pang anniversary, gikanta nag-victorious kay nga to ang stewardship conference na to. You're nag-expect for church anniversary na to. And then, naaning mga problema ba? Hindi man yun ta makingon nga, wang ko'y labot, ana. Apiktuhan man yun ta. Apiktuhan ta emotionally. Salamat yung tanaw na ko gapon. Naruspihan ko, Brother Jinggoy lagi. Ay, nagkuhan sila ni Rosel. Sila ni Ma'am Charity day na dito sa hospital. Ano ba nga? Yes. Naman, tinabangay man niya to. Kita tanan, naka-feel ta sa pain. Naka-feel ta sa afflictions. Mag-i-allow ni sa Ginoo na to. Ano man, it's a trial of our faith.
Okay? And then, ikatulo, to teach us to be mature. Di ba? To teach us to be mature. Nga, to sa suffering, ano ba nga, sa suffering nga gihatag sa Ginoo nato, nahimo ta nga gracious na ta sa uban. Di ba? Nakita na to ba nga kita tanan naglihok. Kita although dili man permite, dili tanan nga makita na mo physically, nakita na pero ang prayers na to. Ano man kay gikan ba nga ikaw kung maka-experience siya pud ka ana, makaana po ka nga, huy, tabang tagpriya niyo kay di nilalim. Tabang nga tinig-pray. Una nga naghimo na noon nato mga nahimo tang gracious ba nga di bitaw ingon na merisi na po na niya kay ngano bitaw kuan noy di ta kay kaako ana ran tungod na po na sa suffering or sa pain nga atong nagian mo nang maka ingon po ta ba nga uy tabang tani mo nang nahimo tang mature sa tong pagkakristohanon nahimo tang understanding ano ba nga kung way makalihok ala ako hilihok ani. Man, makana ba nga siya available tani bi? Ano man? Yes. Tungod sa puna sa pain nga atong na-suffer. Kasi makana ta ba nga, Lord? Di nalalim, Lord. Mutabang juguan ni. Di ko masugot, Lord. Nanapot kiti. Ambot lang. Kuha man ko ka, dugay-dugay man ko man ko na-admit. I think 2017 man ko na-admit siguro. 12. Pero 1 year ago, kuyo kong mama, kaana ko, di magsilbi ni. Di kana ba, kung sa dihang mukuhan ka sa hospital ba? Puyo ka sa hospital, liso na eh. Kapoy ka na. Di na kuhan ba, muna nga sa ato nga, mahimot na nga. Uy, hindi, tabangan ta ni. And then, through our suffering, it help us to be humble. Diba? Na mga di, bitaw kakaingon ba nga, may namang jud ko. Wala eh. Wa jud ko kakita jud nga tao, nga niagi sa na-suffering niya, na-pain sa iyang kinabuhi, nga mingon siya nga, proud kay ko. Wala eh. Moingon jud ta nga, grasya, yun ni sa Dios. Grasya jud, abot lang, giung sa tunako, pagtabok ka na. Giung sa tunako nga, nakasurvive ko na, na ba nga, ang credit ni mo ba, di ka mo ingon nga ba nga ako manggod ni? Ginaaniran ako. No. Dili ni balik juga Lord, salamat Lord sa imong grasya. Og tungod niya na makaana ka ba nga, nahimo kang humble. Nahimo ka nga, mas ubos ka. Lord, kinahanglan ko sa imong grasya. Munang i-allow na sa Ginoo na to. Na-famous nga quotation, si Pastor G. Salva, atong one, nga last year man i-quote, nakuan ba palihog? Palihog i-quote na sa one. Si Pastor G. Salva, as we all know, muna sa Mother Church sa Baptist Church, Katipunan, sa Cebu. Siya ang Pastor Emeritus karon kay haron di lang siya mo handle jud sa mga tanan. Si Pastor Kent na jud ang senior pastor dito, siya Pastor Emeritus. Pero decision making dito, musubay yung Pastor Kent, pero siya, nagyapon siya, mawali lang yapon siya. And then, nawa na yung quote niya, you pick up your champions in the mountain of affliction and not in the valley of comfort. Nato ba mo ano ba nga, pick up your hero. Dahil kung ba, kinsa imong model nimo. Ayaw dira sa comfort. Ano ba ngayon, maayo di gani siya, kay maayo kay ang life niya. Ayaw din na, tanawa na niya, giunsa niya pag-survive sa dihang naa siya sa affliction. Musim tanawa, magutan na ito, God, kani, kimain ni sila. Kani, main ni siya. Pero niabot ang problema, niabot ganyan ang problema, or niabot na mga pagsulay sa iyang kinabuhi, wala na po dayon. Okay? Next phrase. If God is going to use you greatly, He will first hurt you deeply. Amen? If God is going to use you greatly, He will first hurt you deeply. Mga, kung gusto sa Dios, gamiton ka sa grabing kadako nga paggamit sa Dios nimo, pag-expect lang jud ka nga, iya jud kang
pasakitan jud nga lalom kayo nga pagsakit pod. Nga ikaw jud ba mismo makaanad, Lord, tabang. Tabang, Lord. Amen? So makita nato dira ba nga, ayaw jud mayon nga, gusto ka magamit ko ni, hala pag-expect jud. Nga naa jud ang pagsulay. Kaya ikaw po mismo sa imong testimony, hindi po kakasingon nga, I've been through that. What you power po dana. Daghan bitaw kayo mga tong pagdula na mo dito, na mga pastors, mga kailang daddy, nayuba na to, mga tahados lang daddy, nayuban na ito, kay marag, di na dito magpakita ni daddy pod. Hindi na dito magpakita, wala na dito kita, itong mintas napos daddy, wala na dito kita ito nila. Noong ito'y maghupo-hupo, basta sa daddy na yung mga atos siya ni mo wali. Pero sigana pa nila nga, Pastor, musta naman mo? Ano na niya? May po din ko. Pastor, musta naman mo, Pastor? Ay, gracias Ginoo, Pastor. Padayon. Sige, Pastor, padayon na dyan. Ano ba? Knowing sa mong situation nila, mo dyan na ilang, musta naman? Ano ba nga kami po, makaana po nga, yes, if ever naa po mahitabo, kami makakahata may comfort na sa diyang naa na po gi-allow sa Ginoo sa among within sa mga family nga sa mga Puntillas family nga kon dito makaana po mi sa mga igagaw nga padayon ta. Makaingon po mga padayon ta naman. Kay yagi man po mi ana. Muna nga makita na to dira ba nga kung gusto ta nga gamiton sa Dios, kinahanglan mo agi sa ta sa afflictions, pain. Amen? Kung niagi ta na nga pain, kung balihon na to, kung niagi ta na mga pain, nga wata kasabot, gi-prepare ta sa Ginoo kay He will use us mightily. Amen? He will use us mightily. Gi-prepare ta sa Ginoo na. Muna 9 times nga di wata kasabot, padayon lang. Wata kasabot nga, kung saan man ni Lord, wala, kaya naman, plano ang Ginoo. Gamiton ka niya. Amen? Gamiton ka niya. So muna yung makita nato diri ba nga, gi-allow jud sa Ginoo sa atong Christian life, nga, na-afflicted ta. Na-affliction sa atong life. Na-pain sa atong Christian life. Ang problema nato ni, unsaon na to, pagpadayon. Kaya naam ko dra ang kuan gud. Kaysa yun, nang may na nga. Kaya, kuan naman ni, given naman ni. Musugot kag sa dili, naadyo ni, giandam ang Ginoo nimo. Musugot kag sa dili, nga, naadyo, muagi dyan ka na nga certain pain. Laylahi sa stages sa imong Christian life, laylahi po nga level sa pain. Maybe karon nga gamay mi. Hala, pag-expect basin ugma, lahi na pud na. Kung karon ni tulo lay mong luha, sunod na siguro nag-abot ng luha nimo sipon. Sunod na halos na nga bitong upaw na lang kabag kana bitong kwininta ba. Ano man, lahi og level or stage sa tong Christian life, lahi pug level sa tong sa pain and suffering at giandam sa Dios nga ni nato. Natong ko ano di, unsa man nato pag-persevere. Unsa man nato paglahutay. Amen? Unsa man kita nato di mo natong sigutan diri nga sa atong giunsa nato nga pag-overcome na. Kay kung di ta kabantay mo na mo overcome nato. Kung kita nato nga mga Kristohanon, maayo ang pandagan silang kinabuhi. Nindot kayo, makita na to diri. Protestingan na ginis Ginoo. Nagay ni mga kanabitang kantsaw gani sa mga kuan. Di na ito makitaan. Nagamay lang gani nga suffering gani. Dili na noon, mawala na diri. Okay? Na yung mga principle na ito, makita na ito mabasa na ito, gikan sa Psalm 129,
Aron, bisan pa nga, naa ka sa pain, naa ka sa kalisod, naa ka sa affliction, naa ka nga murag wa ka kasabot sa imong Christian life, giunsa na pag-allow sa Ginoo nato, makapadayon lang gyapon ta. Amen. Kaya atong Christian life ini paglahutay man. Di man ingon nga sprinting nga 100-meter dash nga hala maayo kada kusuking dagan nimo pag abot 200 pa manadayon. Wala, no. Marathon man ni. Marathon man ni siya. Dagan man ni. Ang finish line man nato ani, rapture man. So, bisan naata sa kasakitan, naata sa kalisod, naata sa kapitos, naata sa kanang affliction sa ato, makapadayon lang yapon ta, makalahutay lang yapon ta. Amen? So, na atong mga tulo ka principles nga we have to understand to be able to persevere no matter what pain we have, okay? Una, makita nato diri sa verse 1 and 2. Many a time have they afflicted me from a youth. May Israel now say, many a time have they afflicted me from a youth, yet they have not prevailed against me. Una, ginalam sabta na to, you can suffer pain without suffering defeat. Yes, musuffer ka sa pain, it's good. Nindot kay na. Yes, isuffer na, i-allow na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hala, suffer na, pero ayaw tugutin na nga mo na yung makapili nimo. Usahayin ko, ma-carried away ta, nga, ano ba nga, saan naman niyo eh? I-allow man sa Ginoo, natay pain, natay affliction, pero ayaw yung tugutin nga mo na yung makapili na to. Example, makita na to sa mga Israelites. Yung tanawon man gano'n ni, mga nahitabo ni sa mga, muna marasya song ni siya ba, nga magkuhan sa mga Israelites ba nga, mabitaw nung, may Israel now say, kay, sa ilang experiences, sa ilang kinabuhi nila, nakita nila ba, giunsa sila pag-preserve sa Diyos. Nag-start pa dito, sa diyang gi-oppress sila, dito pa sa Egypt. Diba? Gi-oppress sila dito pa sa Egypt. Lagi, parang, i-oppress sila sa Egypt, hawa sila sa Egypt, sa dihang niabot sila sa wilderness, nakakaya po yung oppression. Nakakaya po yung kasakitan nila. Sa dihang niabot na sila, you have to conquer Canaan. Naalagya po, ano man, di man sila gipatos Ginoo nito, ala, sige, occupy na, wala, oy, kinahanglan, i-defeat pa to nila ang mga kontra nila. Kinahanglan pa to, ilaha pa tong, kuanon, kontrahon pa to. Ito pa, dili siya comfortable sa ilang kinabuhi. Although naana, gi-allow na sa Ginoo, mag-abot sila dito. Sa dihang naana sila dito. Usahay, kuanon po sila ba? Kanabi taong, samok-samoko na po sila sa Philistines. Di ba? Gobat na po sa Philistines, samok na po. Abot mo na nagwala sila nagawa sa nilang David, panahon lang Solomon, naman, naadyo'y kontra nga, mo, kuha nila, gusto nga, siyempre, katawhan gusto sa Diyos. Makita na to na ang truth ani ba? Makita na ang truth ani ba nga? Katawhan ka sa Diyos. Gusto Diyos sa yawa o yung mga enemies or mugamit Diyos ang yawa siyang katawhan aron just to afflict us. Nga gusto lang Diyos niya nga kwanta ba? We do anything, everything nga pwede niya himuon. Aron sakiton lang Diyos niya yung katawhan. Katawhan sa Diyos. Munang anak. To the point gani, gi-allow gani sa Ginoo nga yes, gikan kang Solomon, nindot kay ilang pagpuyo as sa kingdom nila. Pero niabot po ang time nila nga, gikanker po sila sa Babylon. Pero naman, nagpadayon lang yapon, bangan, tiwan sila rest. Pero yes, nakaka-suffer sila pain. Pero, tunaw ni mo until now, ang Israel, naalang yapon. Amen? Naalang yapon. Sila mismo ba, makatestify sila ba? Mo bitaw yun siya nga, many times have they afflicted me from my youth. Wala na sila ba nga, bata pa ko. Naka-experience na ko, anak, grabe na
affliction na mo, grabe na ang pain na mo. Kami tanan sa Israel. But they have not prevailed against me. Huwag mo po na sa itong Christian life, yes, makasuffer tag pain, but ayaw na i-allow nga muna yung makapildi na to. Ayaw na i-allow nga muna yung makapildi na to. Pwede ta nga ma-down ta. Pwede ta ma-down ta. Kay, kapila na, pwede ma-down na. Pero karon di naman na standing mga kwan ron. Kapila ka ma-down, di naman nga ma-down ka katulo. Sa pa na technical, pwede ka na ma-down. Pero kinahanglan pa ning kamuti na nga dili ka matikio. Nga sumbag lang yapon. Sumbag lang yapon. One day, wata ka balo sa 12th round day, nakachamba day kag igos papangig si mong kontra. Di siya na down. Magbaksir ba? Muna sa atong Christian life na ayaw tuguti nga muna'y makadefeat nimo. Ayaw tuguti. So makita nato na even sa Apostle Paul. Ato sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4. Eight to 10. Okay? Second Corinthians chapter 4, verses 8 to 10. Now we are troubled in every side, yet not distressed. Amen? Yes, night trouble dira. Yes, night trouble i-allows Ginoo nato side to side. Tubangan na, halawa kasabot, nagtipunog na. Pero ayaw, nakahatang na to distress. We are perplexed, but not in despair. Amen? Nga wala na ba, desperado na nga ba? Yes, allows Ginoo na, pwede na, pero salamat sa grasya sa Diyos. We are not in despair. Verse 9, we are persecuted. Persecuted physically or persecuted emotionally. Sa una, ang persecution sa una, physical man. Ang mga early Christians sa una, dagkutan, ibitay sila, i-crucify sila nga pinabali. Nila, himuon silang marami entertainment sa mga Roman kingdom, mga Roman soldiers or mga kwan sa una. Ilang persecution sa una, physical. Pero sa ito, karon more on emotional, di ba? Storyahan ta. Naay mga sakit nga, mga words na ato madunggan. Sa mga igot ta. But not forsaken. Amen? May be persecuted, but not forsaken. We're cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Ano ba, makita na ito na bang, kaya sabutan na nga, sa ato po, i-allow nas Ginoo na ating suffering, pero as sama ni Jesus Christ ba nga, siya nag-suffer siya sa cross. Nag-suffer siya sa pain nga na sa cross. Namatay siya, pero siya nagpabilin din sa cross. Nabanhaw siya. Ug mo po na sa tuwa ba nga makita po sa atong Christian life sa life na to ba nga, yes, niabot na to nga grabe ta ang pain na to. Pero ta nagpabilin defeated kundi nahimo tang victorious. Sama ni Jesus Christ, nahimo siyang victorious nga sa diyang nabanhaw siya. Kita po nahimo tang victorious, mahimo po tang victorious sa atong Christian life. Makita na ito si Paul, makita niya ang pain. Sabtan niya, grabe, mga ingon nga, ang pain ni Apostle Paul, grabe. Ningon siya na-receive siya 40 stripes, save one. Ato para 39. Kana nga stripes, parihar biya na katong stripes ng Jesus Christ. Nga sa mga Roman soldiers nga to ni Jesus Christ. Nga mulabhag jud.
Pero nasa mind ni Apostle Paul ba, "Perkato, di to makapildi nako. Wa to makapildi mo na nga dako kayo ang work ni Apostle Paul. Siyang missionary work din niya ni kalibutan na sa diya na converted siya. Naman, wa man to niya tanaw ang pain. Ang gitanaw man niya nga victorious siya. Moment na kaingon siya sa kuha nga, I have fought the good fight. I have kept up the faith. I have finished my course. Mabanga wala siya'y inahimong accountable nga to sa Dios. Gigihimo niya tanan. No matter what pain nga naa niya, na-suffer niya. No matter what affliction nga naa na, no matter what persecution nga naa niya, wa siya nibigay sa iyang pagkakristohan. Muna nga sa atong Christian life po, yes, suffer ang nga pain. Yeah, undergo ang nga pain. Pero ayaw kalimti nga, ay lagpapildi ana. Ay lagpapildi, padayon lang gyapon. Padayon gyapon. Simpan lang gyapon. Yes, maragwala lang ba? Sudlay lang gyapon, pag-jail lang gyapon, mga babae, ligo lang gyapon. Ay po, paklaro po nga, kan grabe akong pag-antos ron. Ay lang paklaro. Di ba? Di mo na, pero makita na ito, di ba? Yes, you may. You may suffer pain, but be sure na dili ka makasuffer tag-defeat. Amen? Ikaduha. So verse 3 and 4, balik ta sa Psalm. Verse 3 and 4, the plowers plowed upon my back. They made long their furrows. The Lord is righteous. He hath cut asunder the cords of the wicked. Makita na diri, God has set a limit for your suffering. Makita na ba nga, God has set a limit for your suffering. Di na masabtan na to ba nga, kanang suffering na to, gamay na ni. It's for a moment na ni. Naagya po ni, makita na to ba nga, naagya po'y grasya ang Diyos, ang ihatag na to. Nga dili niya nga, di man po sa dista ang Ginoo eh. Di yun sa dista ang Ginoo. Gusto lang yun siyang makakaton ta. Munang iagi ta na. Mabitaw nga sa wan nga, the trial of your faith worketh patience. Ano ba nga, gialaw na niya natay trial sa itong kinabuhi. Aron mo work out sa other na sa nga kwa na to. Muna ang Ginoo, di siya mo allow nga sa tibuok di mong kinabuhi, mo suffer ka na nga pain. Naadyo na ipadulong, as long as nga katon ka na, naadyo na mawala, dyo na, mundang dyo na. Ni mo. So makita na diri, na mga, the Lord is righteous. He hath cut asunder the cords of the wicked. So mga, klaro, na-picture yun niya ba nga, sa author ani ba, sa nagsulat ani nga, the flowers plowed upon my back. Ano lang, tanawa na ba nga, imagine na ni ba nga, nihapa ka ba nga, naay nagdaro, gani, si mong kuhan diri. Di ba? Kung tanawa niya, ma-picture na to na, grabe, inana ang pain. Unsa na ang painful sa tuwa? Physically. Di ba? They made long their furrows. So ito pa, ilahang ka na bitang daro nila nga katod yung mukalot yun ba? Bubungkal Diyos yuta ba? Huwag mo na mubungkal sa imong likod. But the Lord is righteous. He hath cut asunder the cords of the wicked. Nakita mo na ba, ang Ginoo ba nga, nakana siya ba nga, di rin ni taman. Nakita na to, di ba, ang Ginoo ba nga, dili siya gusto nga sa atong Christian life na to nga moagi ta na nga pain nga dili ta able nga mo bear ana. Di sakit po na sa Ginoo pud nga motan-aw sa iyang anak nga kaluoy na pud ani. Kung tanaw na to sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 nga there is no temptation taken you but such is as common unto man. Katong temptation gipasabot ani aside sa temptation nga temptasyon, kundi makita na diri, another word is
trials, testings sa atong Christian life. So naay pain. Nato pa, ang pain or ang suffering sa ato ang Christian life na to, sa atong pagka-Kristohanon, common na siya. But God is faithful who will not suffer you to be tempted or to be tried above that ye are able. Di ba? Kung tanawon yan nimo ba nga, ang Diyos, di po siya mo allow nga i-undergo ka ng suffering, nga dili ka makadala na ba? Tato pa di ay, ang suffering o ang pain nga allows Ginoo na to, kabalos siya nga kaya na nato. Mo nang di na kay mo reklamo. Ano man, ang Diyos mismo, kabalos siya nga makapasar ka na. Muna nga every time nga naay affliction na to, naay persecution na to, naay muhimo na to nga naay painful sa tong part. Ibutan sa tong mind ba nga, Lord, kaya ni nako, Lord. Og dili po ni magdugay, Lord. You just trying to test me. You are just molding me, Lord. You are preparing me for something. Faithful ang Ginoo, nga dili siya mutugot na to, nga hatag at testing, nga dili ta kaber. Kita na to diri, last, kabalo naman mo nga, namatay mo ang, itong kuha ni Kuya, nga, among eldest sa mga igagaw na mo, anak ni Pastor Bear. Pero, na-bless lang ko sa post sa iyang anak. Kanay anak niya si Cassie Cargo. I think 19 pa siguro siya ron or 20. 20 years old. Second na niya nga daughter ni Ate Queenie. Na-bless ko na nila kay pagka college na nila, nagsabot na siya siyang ating yung atin niya si Kate na mag-music sila, kay mutabang sila sa ministry dito sa Valencia. Muna nga, ngikas adyo sa una, matuan pa ko nila Ma'am Joy, at pagkaminyo na mo ni Ma'am Joy sa, ako magkuhan ko sa Cagayan, stay ko sa Cagayan, magulian ko weekend dito, then balik na po ko Mondays kadlawon. Kita no ko na silang duha, nagkasakay mi kas one time sa bus, kay gikag Valencia, ni sayo na sila, I think mga 4 o'clock to, ni ato sila Cagayan, kay muskwela. Ito na sa eskwela sa Cagayan. Ano ba? Ano ba nga ni antos po? Kay wala sila ilain nga, mutabang sila sa ministry. Balitaan na ako karon nga sila to or isa lang nga. Wala ang iya magulang, ka-sure ko nga, wala siya nakapadayon og eskwela. Siya po or ni Kwan na po siya. Siya marag silang duha. Kay financially, siguro, hard up. Plus, nahitabo pa jud silang mama karon. Ito po silang mama karon. Nga, kung ikaw, kana ko ba nga, Lord, kung sa imo bang gihimo ni namo ni mama noon, 30 naman po gwato, makana po mga Lord. Ngayon ko, Lord, lisod biya kay Lord. Pero na-bless ko ani, sa dihang 2 days, 1 day, namatay siya si Mount Queenie Sunday, and then pagka Monday ato, ni-post siya. Ano yung i-post? A mother and a teacher, our queen. We thank God for giving us a mother who always tells us to be thankful in every situation that we are in, whether bad or good. Ato pagitudluan siya silang mama nga mapasalamaton sa kung say situation ay allows Ginoo nila, whether bad or good. Post niya sa anak niya. Although she's not perfect, but God made her fit perfectly just for us. Thank you for your life, Mom. I know a lot of people whose lives have been blessed through you. You have finished well. I love you. Then last verse niya, yung gibutan niya, the Lord gave and the Lord hath taken away.
Blessed be the name of the Lord. Ano ba? How come a 19-year-old or 20-year-old lady nga despite sa situation sa ilang family nila, sa iyang mama nila nga tragic ipagkuan, nakaingon gyapon siya ba nga, the Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Nang i-post man po ito ang iagaw, yun mag-question siya ba? Nga, kumusta man ka? Anong silbi auntie doon nila? I know you're not okay, pero gitubag niya nga, I know ito ang iagaw na ko ba nga, nag-worry ko nimo, I know hilom lang kay mo. Pero, I know bugat na sa yung kasing-kasing. Pero ingon siya, tubag siya nga, one thing that goes through my head is these days is in my devotional. And I talk about Job. God allowed everything to be taken away from him. Ano ba, makita na ito ba nga? Gialaw sa Ginoo ang suffering or ang pain nga matagamtaman niya. Nga ma-bear to niya. Kaya di bialalim to. Lalim mo inahan, di lalim mo sakit kina. Maka-experience niya na. Mga bitaw nga, kung dili ka mo balik sa Bible, kung di ka mo balik, unsay gisulti sa pulong sa Dios, even gani sa Tiruwen, ana siya nga, kung di bitaw, ang advantage na dyan na itong mga Kristohano, no? Naalan dyan Bible. Unsay sulat sa pulong sa Dios, unsay gingon sa pulong sa Dios. Ug mo po na makita no ba nga unsa ang giallow sa Ginoo nahitabo sa ilang family nga siya nga naa siya second nga daughter, nakasabot siya nga, Lord, di ti ka mahayo na Lord, thankful gyapon ko nimo. And then nakita na ko gahapon, even siya ni kanta pa sila choir, children's junior ko anang high school choir. Ang iya pang magulang nga more eldest nila sa anak ni Ate Queenie, mo pa'y nagkandak. Nagkandak ba? Lord, mas maayo pa ning bata, Lord. Usahay, pwede man ngayon nga, Lord, disuda, Lord, eh. Lord, disuda niyo, eh. Usahay, makaanak ka ba nga, bi, kadili, mulaylo sa kubi. Pwede nga maingon nga, Lord, mukuhan sa kubi, di sa ko pakita ron. Di isa ko mga milabot na ko ron. Pero, ba nga, nabutang siyang mind ba nga, Lord, ikaw may naghatag, ikaw pa yung kuha. Magpadayon ko, thankful ko nimo. Nung makita na yun, nasabdan niya, dito na ko na masabdan ba nga, yes, tinood ang pulong sa Diyos nga, i-allow na sa Ginoo na to, we are able to bear it. Na ba nga, ayaw yung ingon sa imong kagalingon ba nga, Lord, grabe naman po kayo ni Lord. No, ingna imong kagalingon nga, Lord, salamat, ani, I know na kay tuyo, ani, Lord, kaya na ko ni. Og naapo ni hangganan, Lord. Naapo ni padulngan. Naapo ni, mahuman na po ni ron. Pugong lang ni. Kita na to ba nga, yes, grabe kayo. I-allow sa Ginoo na, pero kano ko ba, Lord, salamat kayo, Lord. Makita na ba nga, salamat, Lord, sa, ano ba nga, kung kanunay nandiyo ka, nag-i-feed nimo sa pulong sa Dios. Ano ba nga, Lord, gano'n bang niabot, makanak ba nga, gano'ng niabot na sa iyang mind ba? Ato nga bata ba? Kaya kung uban pa to, siguro nag-wild na to. Siguro ang uban na to, grabe na kayo. Kaya, knowing ba nga, ilang mama, usay mo tanaw mga ko sa Sunday school siyang mama. Mag-online man na sila. Grabe from gikan pa pag high school, bata pa sila na, ning graduate siya college na, pwede na available nga job sa CMU. English man to. Pero niya gidawat, o pipilar ka months to, pero ni-focus sila, kay gina sila ni Pastor Bear, ato nga, tabangi ang school na to. Nga all over life, naa sila sa academy. Makaana ta ba nga, makaana ka sa Ginoo ba, Lord, grabe bro, giyon sa nimong gialaw man jud nimo. Pero nahimo gyapon silang blessing, ano man.
ang resulta ba siyang anak ba, how she handle bitaw sa situation nga knowing iyang mama nawala na makaanak ya po siya, Lord, blessed be the name of the Lord. Hindi na lalimoy. Mabalik na nga, gialaw na sa Ginoo. Nagitanaw mo Ginoo bagang mature ta. Muna nga, ibutang sa tong mind, sa dihang mabot na to sa ato ang kaugalingon, naanayas na anang pain, na anang suffering na to. Yalaw ni mo ni Lord, kaya na ko ni Lord. Pag-ailan ko si mong grasya. Huwag mo nang rason, magkapadayon ka. Bisa naa ang pain. Amen? So naa ang pain din. Katulo, mansabda na to, Dre. The Lord is right, verse 4. The Lord is righteous, He hath cut asunder the cords of the wicked. Mabalik ta, kanang ang righteousness sa Dios, o ang pagkagamahanan sa Dios. So ito ba, ikatulo, di lang sa dihang naana, mga principle na to, kinalam sabta na to nga, you can suffer pain without suffering defeat. Ikaduha, nga, God has set a limit for your suffering. Ikatulo, in Christ, your victory is assured. Nga kang Kristo, yes, naa ka na nga pain, pero naay victory gatang Ginoon mo. Kay siya mismo, nahimo siyang victorious. Amen? Ato ta sa example na to, diri, Christ as our example, makita na to, diri nga, so Isaiah chapter 53 verse 5, nga He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Grabe ang suffering niya, pero di lang yun taman din na. Ato to 1 Corinthians chapter 15. Nasabta na doon sa 1 Corinthians chapter 15. Ato, kung kaning chapter manggod, ang pagkabanhaw man ni Jesus Christ. Amen? Sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, then, so verse 24, then cometh the end, when He shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when He shall have put down all rule and all authority and power, for He must reign till He hath put all enemies under His feet. The last enemy shall be destroyed is death, for He hath put all things under His feet. But when He hath said all things are put under Him, it is manifest and that He is exempted, which did put all things under Him. When all things shall be subdued unto Him, then shall the Son also Himself be subject unto Him that put all things under Him, that God may be all in all. Nakita na to dire ba nga, si Jesus Christ, nagpabilin dito sa cross o dito sa lubnganan. Nabanhaw siya. O sa iyang pagkabanhaw niya, nahimo niya nga victorious siya, nga bisan walay enemy nga makakanker nga niya. Tanan, subject under His feet. So sabat ana, nga, na ba? Nga tanan, mga tao, unsa pa na kagamahanan ra, unsa pa na tanang persa sa yawa ra, they are under His feet. Mas naa siya authority. Mas kay victorious siya. Sa to pa day, si Kristo nga naa nato. Christ nga naa nato. Kung nahimo siyang victorious, yes, He has suffered those pain, but nagpadayon siya, naggikumpleto niya ang kaluwasan. Gikumpleto niya nga siya nagpakamatay sa cross, gilubong. Kung sa dayang nabanhaw siya, nakumpleto, nahimo siyang victorious. Wapoy rason sa atong mga Kristohanon. Kita nga mga believers sa Dios, kita mga believers ni Christ, mga believers o mga anak o joint heirs with Christ, nga kita pod victorious. Nahimot ang victorious. Nga walay kontra na to. Bahala kung sa pang affliction ra. Physical man, ang yawa man gani. Naas ni himuon dira, probutang na to bang mas powerful ta. Ngano man naa ang victory ni Christ ngani na to. Ngayon, na victory ni Christ ngani na to. Doon ang promise pa dyan sa Diyos ngani na to. Sa Jeremiah 1
1 verse 19, and they shall fight against thee, and they shall not prevail against thee, for I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Makita nato diri ba nga, yes, makita mo na nga, ang mga kontra, gusto sila i-trample down ta. Pero nahimo, nga why, pulos na ilang plano, nga naman, naatay Kristo, nga victorious. O kita po, victorious. Sa Matthew chapter 16, verse 18, nga, God, Peter, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kita ang church sa Dios, kung sa'y paningkamot sa yawa, nga mo triple down na to, pero dili sila makadaog na to. The gates of hell shall not prevail against the church. Nahimot ang victorious. Ato pa, ang victory gihatag na sa Dios na to. Na ni Kristo. Sa ato lang, tap down lang, Lord. Tabang Lord. Ano naman, victorious na daan. So 1 Peter chapter 3, verse 12 to 17. Ang sa ka-blessing, for the eyes of the Lord are over the righteous. Amen? Blessing yun na. Yes, nahimot ang righteous. Imputed righteousness. Di ba? Impute ang righteousness ni Jesus Christ nga sa diyang ni tuo ta ni Jesus Christ isip tong personal Savior na ang righteousness ni Jesus Christ nagihatag sa tuwa. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Muna makita na ito ba nga, naadyo tayo pabor. Sampay kwan sa yawa na nila, nganin na to, sa plano gani sa mga kwan sa yawa, nganin na to, naadyo na ipabor sa Ginoo na to. Verse 13, who is he that will harm you? If ye be followers of that which is good? Ano ba nga, kinsa man na sila nga mo mag-able to harm us? But if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Amen? Kita na ba nga, yes, maningkamot ang yawa, kung na to, maagita ng pain, siya mismo orchestrate na nga mo agita na gamit ang mga tao, gamit ang unsa na afflictions na to. But kung ni suffer ta for righteousness sake, ito pa day ni barug ta dinha sa pagkamatarong. Kinalang kita malipayon. Mas malipayon ta kaysa uban nagbinuang. Naman, na ang promise na to, nang pabor sa Ginoo na nato. Makita na to rin ba nga? Yes, dili man ni sa tuwa kay kanang kwanta, kanang banggiitan ta. Ang blessing is natay Kristo. Nga hatang na to victory. Ang victory niya, sure na. Ba nga, even gani ba nga, ang mga katauhan, kana sila ba nga, sa maningkamot nila, sa paningkamot nila, sa kuan na to, pag-afflict na to ang victory ni Kristo nga naa na to. Sure na siya. Sa ito ba, sabot na, diba? By the grace of God, we be able to bear it. Pwede na to na dagun. Makalahutay ta. Ano man, naa si Kristo na to. Na ang victory na. So makita na to diri. Yes, tinuod na nga ang sufferings dili na siya, di ta exempted na. Kung ingon ganina nga, dili
lahi-lahi ang stage sa itong Christian life, lahi-lahi po level ng suffering. Pero pasalamat ang Dios mismo ba? At tungod ni Christ nga naa nato, mahimo tang victorious against that sufferings, against that affliction, against those pain. Makaingon gyapon, makatindog lang gyapon ta, makaanang gyapon ta, Lord, salamat nga anak ko nimo. Salamat kay Lord nga ikaw gyapon akong Dios. Kung sa mga situation sa atong kinabuhi, Lord, dili ko mubulag nimo. Mao na mga blessed be the name of the Lord. Amen. Kita na ito, Lord, salamat ni kayo. Kay, yes, mayon ba nga, wa pa kakasuffer karon, pabuta lang. Huwag nakahuman, nagi ka, nasa lain nga chapter, nasa lain nga level. Ang kanindot lang, naa ang Diyos sa atong side. Dool ta nga, Lord, tabang. Siya mismo ba nga, dali, come unto me. All ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Muni promise Ginoo na to. Allow me just Ginoo na, pero ang blessing is naayod tayo victory na. Amen? Nindog ta, Lord, salamat kayo sa imong pulong. Salamat kay Lord, nga naay afflictions, Lord, naay suffering, Lord, naay pain, nga allow nimo kanamo, Lord. Unas tanan kita na mo, Lord. Ebidensya ni Lord nga kami anak din nimo. Ebidensya, Lord, nga kami imong katawhan. Salamat kay Lord nga naa ka tungod ni Jesus Christ, Lord, nahimo siyang victorious. Kami po, Lord, nga nahimo po ning victorious, Lord. No matter what pain, no matter unsa pa nga mga afflictions, Lord, no matter the persecution nga ma-encounter namo. Salamat kayo si Jesus Christ, nahimong example na mo, Lord. Kung na-defeat to niya, nahimo siyang victorious, kami po, Lord, mahimo po ng victorious. Ang amo lang, Lord, magkapadayon mi. Makapadayon mi, Lord, sa mo ang pag-alagad nimo, pagpuyo, Lord, kuan sa imong himaya, Lord. Even, Lord, despite the pain nga namong na encounter na mo, Lord, makapadayon gyapon mi, makapersevere mi, makalahutay mi, Lord. Salamat sa imong grasya. Ug salamat sa imong pulong, Lord. Nga magpakita, Lord, nga naghimo, Lord, unsa ka katinuod. Ug salamat kayo. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios. Among Dios, Lord. Laygon kay ka sa among pag-uli karon, ikaw lang jud maga-bless, maga-protection, matag-usa. O ang dami may ugma, Lord, especially sa mga bata nga moadto dito sa camp. Bless po ang BBC Maranding silang preparation karon. Tanan dungog himaya, Lord, among ibalik da kanimo tungod sa gamahanang ngalan Ginoong Hesus. Amen. Maayong gabi, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt be prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong gabi sanan, ug dalaygon ang Dios.